bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po nang tumayo tayong lahat. Buksan natin ang Biblia sa aklat ng Efeso. At habang binabasa ko po ay ating pong namnamin ang mga salita ng Diyos. Ephesians chapter 4, babasahin ko po mula sa verse number 1 hanggang sa verse number 5. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't ako ngang isang bilanggo dahil sa Panginoon ay napapanhig sa inyo na mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. At sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu at sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat na dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ang Diyos ay laging nagpapala sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Nasa pamamagitan ng aming pag-aaral na ito ay hinihiling namin na lalo pang tumibay ang aming pananampalataya sa aming lubos na pagkakilala sa inyo upang kami po ay masumpungan hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo at kaming lahat ay masumpungan, Panginoon, at kami po ay handa upang kami po ay magkasama ninyo sa inyong kaharian. Hinihiling ko po ang bawat isa, bigyan po ninyo kami ng kaalaman na sa aming pag-aaral na ito ay maunawaan namin ang iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga po mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ito po ay napakahalaga na pag-aaral sapagkat pag-aaralan po natin ngayon ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. Ang pag-aaralan po natin ngayon is a new direction. So, bagong direksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. And Ephesians chapter 4, dito po mapagtanto natin kung paano natin alamin ang mga direksyon sa buhay natin, lalong-lalo na sa pag-aaral na ito, dahil tayo ngayon sa ating kapanahunan ay kailangan na alamin natin kung ano ang ating pong direksyon ng ating pananampalataya. Hello? Hindi sapat ngayon na sabihin mo ako ay isang tagasunod ng Diyos. Hindi sapat na nakikita na tayo ay sumasamba. Dahil ang kahalagahan, ito po ay ang pagsunod natin sa banal na salita ng Diyos na ito po ang ating pinakabasihan sa ating pag-aaral ngayon. Number 1, ang pakikiisa natin sa Espiritu. Tinatahak natin ang tamang direksyon at kailangan maramdaman natin yon through the Spirit na nasa atin kung ano ang ating pong nararamdaman sa buhay natin. Kasi yun ang realidad. Yun ang totoo. Sabi nga, dito, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga ako ay isang bilanggo
dahil sa Panginoon ay namamanhid sa inyo na kayo, gaya ng nararapat na mga tinawag ng Diyos, kayo'y maging mapagpakumbaba. Hello? Minsan kasi yung emosyon natin, nadadala tayo, hindi na tuloy tayo makapagpakumbaba. Kung ano-ano na yung sinasabi natin, ano nang sinasalita natin, pero yun, bunga ng ating emosyon. Sabi ng Apostol Pablo, kailangan na tayo ay magpakumbaba. Sabi ng banal na kasulatan na tayo ay mag-ingat. Pero, Biblia, puntahan natin ang Biblia. Kasi sabi lang yan ni Pastor. Buksan natin sa Mateo. Para malaman natin na talagang totoo na delikado. Mateo 24. Basahin po natin ang dahan-dahan. Mateo 24, simulan natin sa siyam, talata siyam. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. At isasakdal upang pahirapan at patayin. Verse 9 pa lang yan. Sakto. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya maliwanag na ibig sabihin kapag ikaw ay pinautismuhan na, hindi na dapat ulit-ulitin yan. Dahil iisa lang ang ating bautismo. Ito ay ang bautismo na sinasabi ng banal na kasulatan. Anong sabi sa Matthew 28:19? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the Holy Spirit. So, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, iisa lang bautismo. So, dapat hindi ka na ulit-ulitin na ikaw ay babautismuhan. Isang bautismo at isang Diyos at Ama nating lahat na siyang higit sa lahat. Ito ang Diyos natin. Hello? Amen. Yung Diyos natin ay isang Diyos lang. Amen. Na siyang makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Amen? Amen. Wala nang hihigit sa Kanya. Bakit pa tayo bakit pa tayo magpapabautis muli sa ibang Diyos? Nasa matalang mayroon na tayong Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat, makapangyarihan sa lahat, sobra sa lahat. The powerful God. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Plus, kailangan natin na tayo ay Buti pa ito po nagkumporme. alamin natin sa ating sarili kung paano na process ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. So, in Matthew 28:19, ayun ang sabi, baptizing them. And 20, itong sa verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. Turuan ninyo. Ayun ang sabi nga sa mga alagad. Turuan upang kanilang maranasan ang mga totoong karanasan sa buhay natin sa Panginoon. So ang ibig sabihin, teaching them to observe all things what I have commanded you, ito ay tunay na mararanasan natin sa ating sariling buhay ang maranasan, witnesses na ito ang nangyayari sa buhay natin na talagang mapapatunayan na natin
Hindi ko masasabi ang karanasan ko sa iyo sa Panginoon na ganito gano'n. Dahil iba-iba tayo. Ikaw mismo kung ano ang nararanasan mo, because God speak to you directly. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo na direkta yung diretsahan niya. Huwag na natin ipadaan pa kay Pedro. Ipadaan pa natin kay Juan. Senior sa Pedro. Makikiusap sana ako, sabihin mo sa Panginoon. Hindi na yun. Because the priesthood of the believer, tayo po ay bahagi na tayo mismo ay direkta ang ating kaugnayan sa Diyos. Amen. Hello? Yes. Kung ano ang nais mo, kausapin ng Diyos. Through you, sa iyong pakikipag-communicate, nakakausap ng Diyos. Saan mo niya tayo? And that is by the way of God. prayer. Because the moment we pray, ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya. At habang ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya, directly din ang sagot sa iyo ng Diyos. So ito po mga kapatid, ang hindi mabago na katotohanan sa banal na kasulatan. Hindi na po yan kayang baguhin. Maliban kung gawa nila ng istorya at babaguhin nila ang mga salita ng Diyos. Pero kapag binasa ang salita ng Diyos, nandiyan yan. Itong tinatawag sa exegesis, that Scripture itself will interpret according to the Scripture. So, ibig sabihin, itong salita ng Diyos na binabasa mo, siya mismo ang mag-i-interpret ayon sa iyong binabasa at doon mo mauunawaan through the help of the Holy Spirit. Subukan ninyong magbasa ng Biblia. Kahit palit-palitin mo yan. Ngayon, basahin mo, kinabukasan, basahin mo, iba ang book. Kinabukasan, iba na naman ang iyo. Mauunawaan. Pati ulit. Hello? Because the Bible is not an ordinary book. Amen. Tandaan natin yan. Itong Biblia hindi ordinaryong libro. Katulad ng mga libro na sabi ng Uperian na no limit ang erect. Hindi yun. Ito ay special book. Kaya, once na ikaw ay nagbabasa dito, you are special to God. Amen. Habang binabasa mo yan, habang nilalamlam mo ang mga salita dito, lalo kang na-inspire. Amen. Why? Namnamin. Because His Word is inspired Palabanin mo. by God. Ikaw ay The salita. Bible is inspired by God. Amen. So ang salita niya, ito ay kanyang kinasyahan, ito ay kinagyan niya ng kapangyarihan, at ang naglagay nito ay ang Diyos naman. Amen. That's why hindi kaya i-interpret ng sariling pangunawa. At yan ang sinabi ni Santiago. We need wisdom. If you lack wisdom, we need to ask God. And He will give us a special wisdom. Special yan. Kaya kapatid, hindi ka ordinaryong tao. Yung kaalaman mo hindi ordinaryo yan. So sa mga nagmumudyo ngayon, kahit nahirapan ka magmudyo, sige lang. Because you are Kapag special. trabaho ka, lalo mahirap. Kasi kung hindi ka mag-aral, hindi ka rin magmudyo, hindi ka rin makabook. Kung dito ka sa first year college, paano ka magiging second year college kung mag-request ka na? Naalala niyo yung matanda natin dito kasama, ano raw ang naman? That wither, neither Never win. will. So, kailangan hindi tayo tao na
madaling mawala ng pag-asa. Madaling madiscourage. Madaling madiscourage. Pagkos tayo ay kailangan na tayo ay magiging matibay, matatag. So yan ang sinabi ng Apostol Pablo dito sa Ephesians. So balikan natin ulit ang Ephesians. Kaya sinasabi niya, kayo'y maging mapagpakumbaba, magpaumanhinan, at sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Pakikipag-isa mula sa Espiritu. From our God. Because God is Spirit. Ephesians 4. 1 to 5. Sa verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. No, kung ni Apostol Pablo, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang bawat isa ay binigyan ng tanging kaloob. So, bawat isa sa atin, ikaw at ako, ay mayroong tanging kaloob. Ngayon, kung sa mga term ngayon na ginagamit, ang bawat isa sa atin ay mayroon tayong angking galing. Hello? May angking kang galing. Kapatid, iba-iba lang ang galing ng bawat isa sa atin. Kung ang isa ay may galing umaway, yung isa naman magaling tumugtog, yung isa naman ay galing sumayaw, kanya-kanya yan, iba-iba. Ngunit mabalat ka kung lahat ng galing ay mayroon ka. Amen. Siyempre. Ibig sabihin, nung ihulog ng Diyos ang lahat ng kagalingan, marami kang nadampot. Ito lang kasi nakawa ko eh. Ito lang kagalingan nakuha ko. Nakatulog Hindi ang kinagaling. Pero, hindi ako naniwala na tayo ay zero. Amen. Tama. Hello? Meron talaga. Mayroon talaga. Mayroon talaga yan. Hindi ko pa natutuklasan ngayon. Pero alam ko na matutuklasan. Sooner or later, matutuklasan mo yan na mayroon kang angking galing. So kapatid, ang salita ng Diyos and Ephesians chapter 4, dito itinuturo sa atin na tayo ay magiging maayos sa ating pananampalataya. Kung hirit ang pananampalataya, ito ang ating pong pag-asa. So kaya huwag tayong humiwalay. Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Dahil ito ang pinakamahalaga. Dito nakasalalay ang kaligtasan natin sa pananampalataya. Ang pagkiklaim natin sa mga pangako ng Diyos sa pananampalataya. Lahat ng yan ay sa pananampalataya. Kaya na ingatan natin ang ating pananampalataya na huwag tayong mahiligaw. Dahil kanina, tandaan ninyo yung Matthew 24, nandoon lahat ng mga babala na darating ang mga panahon niya. At ngayon, mga kapatid, yung sinasabi noon, ngayon, ito na, andito na tayo. Sunod, sinasabi na ito sa mga alagad. Ngayon, ito na ang application. Nandito na sa ating kapanpunan. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita na atin pong nabasa at naniniwala ko na sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita,
mauunawaan natin through the help of the Holy Spirit, maunawaan natin ang mga kahulugan nito upang tayo manatili sa ating pananampalataya.